Good afternoon, guys. Inaantay ko si Habi. Samahan ko siya yung check-up niya sa family doctor namin. Pero feeling ko kasi last time nagpa-check-up na siya doon sa pulmonary niya na doctor. Feeling ko same lang yun. Kasi usually yung mga specialist pag sinasubmit nila rin yung kumbaga lahat ng record ng medical report namin dumidiretso sa family doctor. So feeling ko same lang. Tinawagan siya kasi parang a month ahead nung in-schedule siya dyan sa family doctor namin. Tapos 2 weeks ago yun sa pulmonary. Pero sabi ko, sama ako sa kanya. So, galing siya ng work, dadaanan na lang niya ako. Naantay ko nga eh. Sana umaabot kasi parang medyo alanganin na. 2:30 ang schedule niya, 1:40 na. Mula rito, ilang minuto pang drive papunta sa may family doctor namin. Parang 25 minutes. Wala pa siya hanggang ngayon. Nagpagas pa kasi. Dito pa naman pag late ka, pero pwede ka naman tumawag na late ka ng konti kasi doon sa family doctor, pag na-late ka, hindi ka nakapag-cancel right away. Charge ka nila ng $20. Or na-late ka sa appointment. Unless talagang makatawag ka right away. Minsan hirap tumawag lalo pag ganitong oras. Lagi silang busy. Dala ako ng unan ko. Kasi pag nasasakyan, okay naman ako kaya pag yung madaling mangala yung leg ko. So at least pag may sandalan, mas nakaka-relax. Ganda ng weather. Sobrang thankful sa weather na maaraw. Sikipin natin. Doon siya manggagaling. Wala pa hanggang ngayon. Ayan na siya. Parating na. Nagmamadali. Paano? Late na. Late na. Tanghali na siya. Yan, dito kami guys sa A-Mart. Ayan. Meron na naman masamang masamang finding na naman sa kanyang talagang ganun din. Kaya ngayon talagang strictly strict diet talaga. Inaano siya na bumili kami mga isda. Sabi ko ngayon talaga totally no meat siya. Meron namang meat, mangyayari sa kanya fish at saka chicken. Tingnan natin ang importante, mag-check ka ng content. Hindi pwede, mataas ang sugar, 7%. Mataas ang sugar. Taas kasi yung sugar ko eh. Ito, mataas ang sugar. Hindi naman sobrang taas. Kumbaga, above na siya ron sa normal. Same as sa cholesterol. Pwede yung cholesterol ko, double na raw eh. Double na magbabara na, mamasid pa heart attack ka. Hindi ka na gano'n. Nagtataka kami kasi sabi ko hindi naman siya ganun palakain ng Ang hina nga kahit nga kanin, konti lang siya kumain eh. Minsan kasi nasa lahi lang siya yung high blood at saka Pero sabi ko ngayon, i-strict natin ang diet talaga kasi tapusin lang. Meron pa. Meron pa. Hindi naman naglalagay ng marami. Usually yung kailangan mo yung mga ganyan. Ito wala pa. Wala na tayo. May konti pa. Wala kailangan. Kaya sabi ko after ng grocery ng mga karne, mostly chicken at saka fish na lang bibili namin. Para pati yung dalawa. Tapos ako sasabay na rin ako sa kanya. Tumatanda na. Sabi ko ano nangyayari kasi ba't ka ako napakatas nung niya. Hindi rin naman siya mahilig sa matamis. Kaya nakakapagtaka. Kaya sabi ko, imbis na rice ka ako, stop na siya ng rice. Siguro konting-konti lang pag nag-rice siya ngayon. Hala na, Walmart na lang, ha? Ito pa pwede sa akin. Wala, gulay ka talaga ngayon. Tsaka mostly mga steam. Hindi ka pwedeng prito. Salad. Mayroon naman ako nabili pang salad chicken, fish, tsaka mga gulay. So, less salt, less sugar. Hanggat maaari kung wala nga masyadong seasoning, mas mabuti. Oil, wala. Olive oil ka na lang talaga ngayon. Bili ka ng olive oil. Totally sabi ko, wala siyang prito. Bawal. Tumigil ka na. Huwag ka na magchichirya. Bawal sa'yo. Tumitingin pa siya, Tignan mo yung every time bibili ka ngayon, titignan mo na yung content niya. Tignan mo sugar. Ilan? 23 grams. Ang serving is
30 grams lang din. Ganong karami sugar. Let's go. Magbayad. Ngayon, hihigpitan kita. Bawal. Gusto mo ba ako makasama talaga? Siyempre, magdadiet na tayo sabay para tumanda tayo magkasama. Kailangan yon. Nakita niya, meron daw pala chupa chups. Di pwede, bawal. Sparkling na ano. Oh. Ano ang May calories, 160. Tignan mo sugar, 40 grams. Hindi na naman yan. Kaya tantanan mo yan, bawal ka. Doon, bayad na tayo. Yung mga dapat ko plano kong bilhin, hindi pwede kasi bawal na. Dira, ganda. Walmart naman kami, bibili kami ng mga ano. Bili kami ng patatas. Mostly mashed potato gagawin ko. Yan, at saka squash. Ayan, nag-iisip pa kami ng ibang mga mabibili na kakainin niya. Pinaplano namin, kumuha ko nito. Sa ano eh, no? Plant vs. Zombie. Bumili ako butternut squash. Ang ganda rin. Ayan. Pero isa lang. Tapos sabi ko baka gusto niya ng spaghetti squash. Ano daw nagagawa niyan? Sabi ko parang ano kasi pasta yan kapag ka-binake mo eh. Tapos naka-roast. Parang tomato sauce. Lalagyan na tomato sauce. Yun na inside. Sarap yan. Nachos ka dear. Kailangan. Mag-expect ng magiging malasa ang pagkain mo. That's why. Kaya ganyan din eh. Para tayo maliit. Try mo muna. Pasubukan ko sa kanya. Ano pa mga gulay na. May mga gulay pa naman tayo ng grocery natin eh. Wala siyang magagawa ngayon. Saging. Piniprito yan usually eh. Hindi pwede sa'yo prito. Bawal na sa'yo prito. May gulay pa tayo from last time. Ha? Snack. Saan? Peanut butter. Yung iba peanut butter ginagawa. Ranch. Kuha tayo ng dressing. Kasi mag-salad ka na lang. Pero dapat mga light dressing ka lang. Kaya na tayo ng dressing. Ano yan? Ganyan ka dati? Saan? Yan. Sabi ng mga dressing at saka ano, olive oil, body wash niya. Sabi ko, dapat ka ako na tutulog na kayo maaga. Kasi alam ko malakas na makataas ng ano yung mga pagtulog ng late. Pag nagdadang ako, hindi naman nakaganyan yung kamay ko. Papakita ko sa'yo, ayaw maniwala. Sige. Isang Worsley. Sa Worsley. Dinakda ko yun ah. Doon naman, hindi naman kasi taas niya yung sa Worsley. Ikaw talaga eh. Mataas din yun ah. Standard din yun. Yan, di ka na rin kasi nagpa-basketball. Dati nagpa-basketball. Wala na eh. Wala nang exercise. Wala. Ngayon talaga magiging ano tayo. Strict na diet para maging healthy. In 3 months, kailangan sabi ng... Walang exercise no? Tagal na rin ako, hindi nagpa-basketball. Dati eh, basketball pa kayo madalas eh. 2 years na rin. Sabi ng doctor sa kanya, in 3 months, sabi niya, kailangan mawala. Kundi magkakaroon ng maintenance na sa sugar mo, diabetes. Tsaka sa cholesterol. Kasi talagang yun ang ano nila, high blood, diabetes eh. Sa side ng family, di ba? Yeah, yan. Let's go. Uwi na tayo para makapagluto. Mag-vlog po ba tayo na matagal? Ha? Kasi pag sinunod natin yung doktor, mag-vlog tayo na matagal. Kasi tumanda tayo. Kaya nga. Hanggang pagtanda. Kaya nga strict ka. Babantayan natin lahat ng kakainin. Tapos kung kumain pa ng ano yan, ng mani, ang dami. Halos maubos yung isang balot. Ngayon hindi na pwede. Kapraso, tikim-tikim ka lang. Wednesday. 1 piece. 2 pack. 2 pack shakur. Tumitingin kami ng mga ano eh, ng mga ugly sweater kasi yung sa amin wala na. Onesie. Hindi pwede sa akin. Kailangan ko taga mag-diet pag magsuot ng onesie. Pag hindi, mukha akong ano nun. Ang binti mo pa lang to. Isang binti. 2
Binte. Grabe ka, magkasya kalaki binti ko. Ikaw, exage ka eh, no? Di naman ako nilalait ng lagay na yan, eh, na. Ganda ng kulay ng jacket na yun, dito. Alin? Yun. Brown? Ito. Ito dalawa na ito, ang ganda ng kulay. Canada Geese. That's not Canada Geese. Di ang Canada Goose. Ganda ng kulay eh. Bata yata ito eh. Dami, gano'n. May damit. Ayun pala dito, tag-isa tayo. Bata na naman yung isa. Sa akin, pambata, di ba malaki? Ito? Pakalaki niya. Hindi, yun nasa likod. Kasya sa iyo. Ito? Sa likod. Ayun na. Kids. And pants. Naglalako ako eh. Yung pants ba? Tara na nga, magbayad na tayo. Puro kakalokohan. Sige na, matutulog pa ako. Wala kang matutulog. Maga matulog mamaya. Gusto ko nito. Teka nga. Check ko nga price mo. Ayan, nasimula na. Mashed potato na walang gravy. Konting-konting asin. Green beans at saka chicken breast. Tinimpla ko lang ng garlic, thyme, tsaka lemon pepper. Tapos nagpalagay siya ng hot sauce. Okay lang? No, ano? Kailangan. Mabait pa nga ako na. Dapat nga totally walang asin yan eh. Okay lang, mayroon mama kahit walang asin. Pero asin na, konting asin lang yan. Mm. Kailangan na. Ito sa akin. Tapos bukas, na lang, sweet potato, tsaka chicken breast ulit. Tagyan ko ng broccoli. Broccoli, spinach, gusto mo? Kahit ano. Kailangan maraming greens. Susunod yan, puro dahon nakakainin mo dito. Minsan magbawang ka ng salad, hiwaan ko lang ng chicken breast sa ibabaw, tsaka yung, lalagyan na lang ng dressing on the side para ikaw na maghalo, Yan talaga, tumatanda na tayo. So, yan guys. Hello, good afternoon. Tinamad na ako. Tinanghali ako ng gising. Mag 10 o'clock na ako nagising. Tapos dinala ko yung hindi pa pala. Nagpaano muna ako rito. Hayahay muna. Pahipahinga muna habang nag-iantay na uminit. Bala ko na maglakad papunta ng yung malapit na grocery dito sa amin. Tsaka yung Shoppers Drug Mart para dalhin ko yung reseta ni Habi para sa cholesterol na gamot niya. Malamig. Sabi ko try ko mag-drive. Kaya ko naman na. Nakakapag shoulder check na ako ng left side. Itong right. Kaya na pero alalay kasi may pressure pa rin talaga. So yun, inisip ko may mga bit-bit ako kaya mag-drive na rin bukod sa malamig. Bumili kasi ako ng mga ibang prutas. Kasi talagang strict diet yung gagawin ko sa kanya. Kasi nga tumaas nga yung sugar niya, tumaas yung cholesterol. Kaya nag-worry yung doktor, sabi hindi pwedeng ganyan. Sabi niya, bata ka pa. 47. Sabi ng doktor, matanda pa ako sa'yo. Kaya dapat iwasan na yung mga red meat. Tsaka yung mga fatty food. Kaya sabi ko, maganda yung oatmeal para sa cholesterol. Kaya bumili ko. Yan. Bumili kong oatmeal, bumili kong peras, apple. Para yan lang i-snack na. Wala silang blueberry. Kaya blackberry lang ang kinuha ko. Tapos instead na, mahilig kasi siya sa milk. Pero lagi binibili namin is yung 3.25%. Masyadong mataas sa bukod sa may sugar, mataas sa fat content. Kaya ito na lang, mag-almond milk na lang siya. Kahit dito sa oatmeal niya. Yun na lang din gagamitin ko. Tapos may chia seed naman ako dyan. Kagabi, di ba, pinakita yung ginawa ko sa kanya. Pagkakain niya, sabi niya, parang hindi raw siya satisfied kasi nga walang rice, di ba? Sabi ko yan, ang number 1 kasi rice din. So, hanggat maaari, ma-eliminate namin yung rice. Sabi ko, pwede siya siguro yung brown rice. Baka bumili rin ako sa susunod. Dami pa namin binili last time, di ba? Isang tambak na 4 na sako ng bigas. Pero ngayon kahit yung mga bata kinausap ko, sabi ko, ubusin lang natin yung mga nandyan. After nun, as much as possible,
more on chicken, fish kami. Bihira na ako bibili ng pork at saka beef. Kasi for 3 months, sabi ng doktor kay Habi, pag-aaralan yung ano niya kung bababa. Kapag hindi, yung cholesterol niya magiging maintenance. Eh, hanggat maaari, ayaw niya nga ng maintenance na gamot. Kasi meron na siya sa hypertension, diba? Kaya sabi ko sa kanya, ngayon strict talaga. Kasi minsan, hindi siya mahilig talaga sa matamis. Pero pag may ice cream kasi, yun yung paborito niya. Sabi ko, iwas. Sabi ko, siguro pwede kang kumain ng ganon once a week. Parang cheat meal lang niya. Pero ako ngayon, stricta talaga. Siniloloko siya kanina, tumawag nung break time niya. Sabi ko, pagpasensya mo yung pagkain mo, matabang. As in, talagang nilagyan ko lang ng konting salt. Sabi ko, tiyagain mo kasi kailangan talaga bumaba yan. Sabi ko, sa una lang naman mahirap. Masasanay ka rin. Kaya sinasabayan ko rin siya eh. Actually ngayon, yung coffee ko wala na talaga. Sabi ko sa kanya, kasi yung creamer na ginagamit ko sa kanya, lactose free. Pero, may sugar content. Di ba nga, tumatas din yung sugar niya. So ngayon, nanonood ako ng mga videos. Yung mga yung pwedeng ipang juicer na makababa ng cholesterol at saka ng sugar, blood sugar. So ayun, meron ako mga nakitang mga recipe. Umorder kami ng ng juicer pang juicer sa Amazon. Ngayong araw darating. So sabi ko sa kanya, instead na umiinom ka ng, pag uwi kasi nun, iinom siya ng gatas, mag-i-snack, kain ng tinapay. Ngayon, kahit tinapay, sabi ko, huwag ka muna magtinapay. Kasi may sugar din yun. Sabi ko, tututukan ko ngayon diet mo. Total, nandito lang naman ako sa bahay. Sabi ko, di pwede. Pati yung mga chichirya, totally wala. Sabi ko, pagtapos na tomato, hindi na mamimili ng mga chips. Kahit yung mga bata. Si Jonas, okay na. Si Jermaine, medyo nahirapan pa sa transition. Kaya kagabi, hindi na kinain yung pagkain namin. Pero kailangan na talaga maging healthy. Lalo kami tumatanda na. Yung mga bata, ayaw din naman namin. Kasi both side ng family namin may lahi ng diabetes at saka high blood. Kaya, ayun. Trying na maging okay. So within 3 months, kailangan mapababa lahat. Maibalik sa normal. And even though bumalik man sa normal yung blood sugar niya at saka yung cholesterol bumaba, i-maintain na namin ganyan. Siguro, pag naging okay, kumain man ng meat siguro once in a while na lang. Minsan kasi pagka medyo tinatabangan ko ang luto na siya na, ang tabang naman dir. Yung sabi ko ngayon, hindi ka pwede magreklamo matabang. Kailangan ko talagang tabangan. Ayoko kasi minsan masyadong maalat din eh. Kasi nga alam ko nga, may hypertension siya. Kaya minsan tinatabangan ko, minsan nagreklamo. Sabi ko, gawa na lang ako ng chili na instead na canola oil, olive oil. Para kako, yun na lang ilalagay niya pa unti-unti sa chicken niya kasi natatabangan siya. Kahit kagabi, tinimplang ko naman ng mga herbs and spices. Wala, natatabangan siya. Okay lang yan kako sa una. Tapos nagutom. Sabi niya, nagugutom ako. Sabi ko, prutas na lang. Pag gutom ka, prutas. Kaya nagdagdagan ko. May prutas kami dyan eh. Nagdagdag pa uli ako. Kasi nung napanood ko rin, maganda rin daw sa cholesterol yung yung apple at saka peras. Pineapple sa susunod, i-juicer ko siguro or much better na kainin niya kasi nga ma-fiber ang pineapple, diba? Medyo puno na yung rep, kakabili ng ilang araw na rin bili ng bili. Ay nako, na-share ko lang naman sa inyo guys. Kasi ang hirap din, nag-iisip ako ng talagang yung hindi magko-contradict yung kakainin niya sa cholesterol tsaka yung kakainin niya sa pang pababa ng blood sugar. Kaya talaga nanonood ako, pinag-aaralan ko mabuti. Siyempre, gusto namin tumanda na magkasama. Sabi nga niya sa akin kagabi, nako dir, sabi niya, baka mamaya, huwag mo isipin yun. Tatanda tayo pareho kako. Sabay tayong tatanda. Kaya ayun, kaya importante talaga ang health. Ngayon, happy ako kasi talagang unti-unti, minaramdaman ako sakit pero tolerable na hindi gaya nung nakakaraan. Kaya, ayun. Ito naman ang tututukan ko ngayon. Buti na nga lang before nangyari itong mga ganito, okay na ako. At least magiging yung bagay yung luto, kahit mga simpleng luto-luto. Magagawa na ng paraan kasi kaya ko nang kumilos ng talagang much better na. Ayan na yung in-order namin yung juicer. Anong oras na? Tapos hindi man lang nag-doorbell yung sa Amazon. Parang sira yung
Sira yung box ah. Oh, nakaangat na eh. Oh. Gano'n eh. Ginawa lang yung box eh. May box pa pala sa loob. Ayan. Juicer. Pero gano'n mo. Parang binuksan, ano? Hindi sila eh. Sana okay naman. Parang chinek na muna. Parang return yan, dir ah. Oh, may libre ka pang toothbrush. Panglinis. Gray ang kinuha natin, di ba? May 2 years na ano ta? Warranty. Yan. Ang ina ko pa inaantay ang plano kong gawin na ite-testing. Hala. Bukas ko na lang i-assemble yan. Okay, ready pa naman eh. Pinanonood tayo eh. Kaya pa. Bukas na kasi hugasan ko pa yung mga ano yan eh. Yung mga attachment. Juicer. Mahirap din ah. Ha? Mahirap din. Second, ano na, parang second day na ngayon na, ano. Sabi ko, nagugutom ka ba? Gutom na nga daw siya eh. Sabi ni Jermaine kanina. Mami, akin na lang ito kay M&M ah. Sabi niya, lumayo ka rito. Huwag kang lumapit. Kang kumain dito sa harapan ko. Doon ka. Wala, ganun talaga eh. Tapos kanina, puro gulay, tsaka yung makarel na binili ng hapunan. Yung tanghalian ko yung isa sa mga mabigat eh. Kasi tigas yung lumalamig na. Compress eh. Ganun talaga, dear. Ano magagawa natin? Sabagay, yung nakakain naman ako ng masasarap sa buhay ko eh. Ano lang naman yan, taste. Pagka yung bumaba na within 3 months, medyo magiging ano naman, pero hindi na, kumbaga hindi na babalik sa dati. Medyo makakatikim-tikim ka na uli. Pero for now, yan ang target natin. Bumaba na gusto yung ano mo. Tapos eto. Ito dito. Hindi, taas yan. 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 Naku, na persa. Baka masira. Hindi, kung yun na pa sa labas, dear. Malamig yung ano eh. Hindi, kanina pinasilip ko pa kay Jonas, diba, nung kumain tayo. Pinasilip ko pa kay Jonas. Okay. Ayan guys, kamusta na kayo? Okay lang. Kami ito. Okay din naman. Okay ka ba? Okay lang. Ganun talaga eh. Galing nga kami doon sa doktor. Nung nakaraan. Meron siyang prediction tsaka ano yung percentage nung ano nung sa mga result. Kasi kinumpare niya yung ano yung mga previous na result ng blood test ko. So, pinipigure out din namin ni Carla na kung ano nga yung cause nun, no, bakit tumaas yung cholesterol. Pero napansin nga namin simula nung ano, no, nung nag-start ako ng fish oil, ano. Although sabi naman, kasi binabasa-basa ko rin yung fish oil. Ano nga daw, nakalagay naman doon kapag uminom ka ng blood thinner, nakalagay sa binili namin fish oil. Pag gumagamit ka ng blood thinner, kailangan tanong mo muna sa doktor kung pwede ka. So baka nag-conflict doon, ano? Possible. Kasi nagtataka kami, di naman siya sobrang palakain eh. Usual lang nakain niya. Lunch, bago niya sa trabaho, tapos sa gabi. Pag nag-ano siya yun lang, pag umuwi siya yung gatas na inaano niya kasi yung full cream. Yung gatas, baka yun din. Full cream.
Kasi every... Yung mataas na percentage ano, ang kinukuha namin eh. Kaya, nung chinek ko yung ano niya, yung nutrition pack. Medyo may ano nga siya ng sugar content at saka yung fats. Eh, pag uminom siya, hindi lang yung malit na baso, yung malaki. Malaki naman. Malaki mo talaga yun. Karaniwang baso, ganito. Hindi, mas mataas yun. Ha? Mas mataas yun. Mas mataas pa dito? Alin ba yun? Dito lang ako umiinom eh. Oo eh. Madalas dyan lang. Hindi lang ako nag-aabot ng bagata sa'yo Dito na lang, nung mga nakakaraan, si Jermaine, pag ano, ako, yan yung ginagamit ko na baso. Nauubos niya. Pag tatanggol mo niya yung sarili niya, yun na, Tomas na nga eh. Ay, di, yun nga, yun talaga yung baso na ginagamit ko. Pinipigure out na nga kung paano eh. Kaya medyo nagbabasa ako ng mga magagandang recipe. Tapos, bawas talaga ng sodium. Isa rin sa pag nagpapataas yun eh. Tapos, yung oil. Bumili kami ng olive oil. So, lahat panggisa. Tapos, hindi na siya pwede ng prito-prito. So, mostly ginagawa ko ngayon, air fryer talaga. Tapos, lalagyan ko man ng konting oil, olive oil. Tapos, wala masyadong lasa. Medyo nakaka-alarm lang yung sinabi ng doktor ko kasi sabi niya, doon sa percentage nga nung pagtaas nung cholesterol tsaka nung sugar, almost na sa sa pre-diabetic na raw eh. Tapos yung ano ang normal? 4 something? yata, Yung sa'yo nasa 6. mga ganun. So, kanya nasa 6. Tapos yung cholesterol parang dapat 15 lang yata or 14. Nasa 29 na yun sa akin. So, double na, sabi niya. Nape-predict dito sa computer dyan yun na within 5 years, pag continuous pa rin yung ganong pagtaas. Ganong yung lifestyle or diet. Sabi niya, pwede ka magkaroon ng massive heart attack kung hindi maagapan ng yung pagpalit ng ng mga ng mga pagkain or kailangan na exercise or what. Kasi sa exercise naman, okay naman kasi sa trabaho naman, di ba? Medyo mabigat. Winter nga, pinagpapawisan pa kami dun eh. Kaya, talaga sa pagkain eh. Sa pagkain yung mga talaga. simple gaya nung pagpalit ng regular oil, papalitan mo ng olive oil. Malaking bagay na yun. Tapos talagang sugar. Wala na siya yung chocolate. Wala nang Ay, naman. Medyo nag-a-adjust pa siya. Kasi sanay siya. At saka yung rice. Isa rin yung rice eh. Malakas yun. Rice at saka tinapay. Kasi nag-aano yun na sugar eh. Kaya tinanggal muna namin yun. Ginagawa ko nagra-rice. May rice pa rin siya pero yung konting-konti na lang. Half cup lang. Kasi maliit na portion lang. Tapos pag hindi rice, minsan sweet potato or yung potato. Kaya bumili ka nga kami sa Walmart at saka sa ng mga isda at saka sa E-Mart. Yun na lang yung gagawin na namin options. Yun ang mahirap kasi both kailangan maano mo yung cholesterol at saka yung sa sugar niya. Pero sabi naman, yun eh. Interconnected naman yung mga yun eh. Pag mataas ang cholesterol mo doon, nag-start ng tumaas ang sugar. Pati, sakit sa puso, pwede kang magkaroon pag continuous kasi nga nagbabara yung mga... Buti nga yung ECG ko, okay naman, normal naman daw eh. Kaya much better na, agapan na hanggat maaga pa. Kaysa magantay kami. Tapos nasabayan ko na rin yung kuning pagkain niya, na rin yung pagkain ko. Para same kami. Kailangan tumanda kami magkasama na. Tumanda. Hanggang pumuti ang buhok. Ay, naka. Kailangan lagi tayong laging healthy. Although dumadaan talaga to lalo sa edad na namin, di ba? Nasa 40s na. So talagang normal yan na nagkakaroon ng mga ganyan. Tsaka maganda na rin yung nalalaman mo para nakakapag-adjust ka, tsaka nagagawa ng paraan. Nagagawa ng paraan. Unless ayaw mong gawa ng paraan, di ba? Depende na lang sa tao. Minsan kasi ayaw nila magbago ng lifestyle or ng pagkain. Mahirap minsan bitawan eh. Pero mahirap talaga ako sa mahirap. Pero para sa akin, natikman ko na lang naman na halos na lahat ng klase ng pagkain.
Kaya okay na yan. At saka hindi naman kami palakain din sa labas. Kaya mas madaling i-adjust. Kasi hindi mo na kailangan tanungan nung nasa pagkain. Kasi dito sa bahay, malalaman na kung paano mo kailangan baguhin. Kasi alam ko yung nilalagay sa pagkain. Usually, mahilig nga sa mga malalasang pagkain. Mostly pa ganun. Tapos rice pa. Nakakataas talaga. Kaya ngayon cut lahat. Cut lahat. Cut lahat. Pero okay naman Nag-enjoy ka pa sa pagkain. Okay naman. Nakaka-adjust naman na siya. Sanay naman ako kung ano yung kakainin. Kasi nung nasa Korea nga ako nun, 3 years yun. Halos wala. Nung nakasama ko lang yung mga Pilipino, tsaka pa lang ako nakakain ng mga pagkain Yung lakas sa karne kasi, yung beef at saka pork. So ngayon talagang kahit sabihin mo medyo may malasa ng konti, at least ngayon nawala na yung red meat. So fish at saka chicken na lang talaga. Kaya lang kailangan mag-isip talaga ng i-rotate mo yung pagkain para hindi rin nakakasuya. Okay. So yan lang naman. Ay, share lang namin yung aming medyo panibagong journey. Panibagong naman yung trial sa buhay. Pero ganun talaga yung buhay Normal naman yun. Tsaka nakakausap din nga pala namin si Nina ng isang gabi. Di ba? Nagkakwentuhan lang tungkol sa mga kung ano-ano, problema, ganyan. Pinapayuhan nga namin. Pinapayuhan din namin kasi nga, syempre, may mga problema rin naman sila. Tsaka, ang patawag nga rin na sila. Hindi na namin naisama doon sa vlog, pero... kasi late na patulog. Alam ko sila naisama nila yung sa amin. Patulog na kami. Nagka-chika-chika, inaabot na ng anong oras. Sabi ko, kung mga problema, parte ng buhay yun kasi... Ang problema, simulat nagkaroon ka ng isip, meron na yun. Problema na yun. Naiyak nga si Nina Naiyak nga siya kasi nga medyo sabi ko, dapat kang bumangon. Kasi pag nagpatalo ka doon sa anxiety mo or sa mga problema mo, wala mangyayari. Mas magiging mabigat. Kaya sabi na, isipin mo na lang yung mga anak mo, yung asawa mo, basta mahalaga, kompleto kayong pamilya, kahit anong kakungan yan. Pagsubok yan, kayang lampasan. Kami nga sa tutusin, hindi basta-basta yung pinagdaanan namin simula nung bumalik kami. Kasi nga, nagkasakit ako, nagkasakit siya. Hanggang ngayon, may mga simula after nung bakasyon, parang sunod-sunod. Pero saan pa ba matatapos din yun? Hindi kami nagpapa-apekto masyado na sobrang down mo, hindi ka na makapagtrabaho or... Hindi ka na masettle, nararatel ka sa mga problema. Pwede. Hindi pwede sa yun Kailangan, kalmado ka lang para maisip mo mabuti kung ano yung solusyon na pwede mong gawin sa problema. Lahat may solusyon. Basta samahan lang ng dasal at saka kapit lang. Sabi nga ng kaninya, laban lang, walang susuko. Kaya yan. Kasi pag sinukuhan mo yun, parang sumuko ka na sa buhay. Kaya yun, na-share lang din naman namin. Na-share lang namin yung kwentuhan din namin. Hindi na namin naisama sa vlog. Medyo madrama rin, pero ganun talaga. Ganun talaga. May comedy, may action, may drama. Yan ang tunay na buhay. Tunay na buhay, ganun talaga. Wala namang perfectong pamumuhay talaga. Lahat may dumarating na. Kahit naman sino, lahat yan, may mga problema yan. Iba-ibang level lang talaga. Correct. So, ayun pala. Mag-shoutout naman tayo. Sige. Ikaw naman magbasa. Ako na, kunyari, hindi naman marunong. Ako naman nagsulat Si Miss Jenny Co. Yan ang una natin sa shoutout. Tsaka si Bengay. Ano ito? Sino na? Tatsuki. Yan, si Tatsuki. Si Miss Ann Sabater. Si Kylie Hart. Yan, si Rosemary Garcia. Si Miss Edith Brier. Si Miss Lori Ann Garcia, si Miss Myla David, si Maria Bel Enriquez, si Boss Jerry Han, si, ano naman, parang ako na natalagbasa Emmy Saltarid,
Kusina ni Maggie. NC. Si Marina Mercado. Si Maya Gayanan. Si Sis Catherine. Yan. Tapos si Chiki Bonita. Chiki. Si Tita Ann. Tita Tita ng lahat. Tita Ann. Tsaka si Lenlen Angeles. Yan. Yan. Thank you sa inyo guys. Thank you sa inyong panonood at pagsama sa amin sa mga, ayun nga, sabi ko sa inyo, parang telenovela ng mga teleserye, parang ganun. Ang buhay ng tao. Iba, walang pare-pareho araw-araw. Pero suggest lang namin din, kagaya na sinuggest namin kay Ninya, kapit lang lagi, tsaka laban lang. Laban lang. Pasasan pat matatapos at ng pagsubok sa buhay. Although dyan yan, constant dumarating, pero hanggat nandyan kahit buo kayo ng pamilya. Hindi solusyon yung yung mga nadidepress, mga although part ng rin yan ng buhay, pero kailangan i-overcome mo yun. Pag nade-depress ka, isipin mo yung kung ano yung makakapagpalakas ng loob mo. Para hindi ka tuluyang ma-down. Tsaka isa pang sinabi ko nga pala kay Ninya, sabi ko, napakaswerte pa rin natin. Napakaswerte mo, napakaswerte ko, napakaswerte ng pamilya natin. May mga problema man tayong dumadaan, pero tingnan mo sa labas, lumabas ka lang, maglakad ka lang dyan sa labas. Tingnan mo yung mga tao sa paligid mga tao nasa paligid mo. Sa tingin mo, mas mabigat, mas magaang yung problema nila o mas nakakaangat sila sa buhay. Hindi naman doon sa minamalit mo yung mga tao na yun. Pero sila, nakakaya nila araw-araw yung problema. Araw-araw na, eto lang yung meron kami. Pero napapagkasya namin. Yan talaga eh. Kailangan maging maging matatag ka. Tatag sa buhay. Sipin mo na lang, blessed ka sa araw-araw na lang nagumigising ka at kasama mo pamilya mo. Ano na yan? Blessing na yun. Blessing na. Start ng blessing mo yun sa araw-araw. Yung pagmulat ng mata mo, thankful ka na. Kasi nagising ka that day. Tapos lalo na plus pa yung kasama mo yung pamilya mo. Nag-aalmusal ka. Salamat ka. Meron kang kakainin. May trabaho ka. Meron kang negosyo, di ba? Sila. Yun yung mga bagay na dapat ma-realize mo. Kailangan ma-realize mo yung wag mo na antayin mawala para mapahalagaan mo. Pero dapat i-realize mo na meron ako nito, dapat i-improve ko na lang. Tama. Correct ka dyan, dear. So, yan lang naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo. Sayang at din namin na i-vlog. Tapos si Mami, hindi pa namin nababalita sa inyo ano nangyayari sa ganap. Pero okay naman si Mami. Okay naman siya. Hindi nga lang namin na iba-vlog. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!